Hollywood TV. Naliligaw na ako habang duyan ko ang katawan niyang may bahid ng dugo sa kandungan ko. Ang pagmamasid sa kanya ng ganito ay napakasakit na imposible upang ilagay sa mga salita. Nung muntik ko nang maisip na makakasama ko na siya habang buhay, ay biglang dumating ang trahedyang ito. Hindi ko nga alam kung makikita ko pa ba siya pagkatapos nito. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa mga braso ko, habang paulit-ulit kong binubulong ang pangalan niya. Ang aking mga luha ay saganang umaagos na parang walang katapusang talon sa aking pisngi. May biglang kumirot sa dibdib ko at hindi ko nalang pinansin at pinagpatuloy ang pagtitig sa mukha ni Gabriel sa takot na mawawala siya kapag tumigil ako sa pagtingin sa kanya. Sobrang sakit na makita ko siyang ganito. Habang hawak ko siya, hindi ko maiwasang magtaka kung okay lang ba siya. Kung mawala siya sa akin, hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy muli ang buhay ko. Paano ko tatanggapin ang katotohanan na siya ang namatay sa halip na ako? Ang pag-iisip ay pumuno sa akin ng labis na dalamhati at nagsimula akong humikbi muli. Lalong tumindi ang sakit sa dibdib ko. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na pinansin ang matinding sakit at napabalikwas ako sa sahig. Kaya ako ay halos hindi makahinga habang tila tumutusok ang libu-libong karayom sa aking puso. Lumipad ang mga daliri ko sa dibdib ko, napahawak ito ng mahigpit. Hindi na ako makahinga. Maging ang galit na boses ni Catherine na tumatawag ng ambulansya ay tila naanod sa malayo hanggang sa hindi ko na marinig ang kanyang boses. Inabot ko ang kamay ni Gabriel at pinagsalikop ang mga daliri ko sa kamay niya, wishing na kahit paggising ko ay hawak ko pa rin ang kamay niya gaya ng dati. Nang imulat ko ang aking mga mata, hindi ko alam kung nasaan ako. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong lugar. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko, hanggang sa nasanay na ako sa bago kong kapaligiran. Pagtingin ko sa paligid wala akong makita kundi puti. Hindi ko talaga kilala ang lugar. Agad na lumipad ang mga kamay ko sa dibdib ko nang maramdaman kong halos wala na ang sakit. Monica, narinig kong may tumawag sa pangalan ko. Kahit nakapikit ako, makikilala ko pa rin siya. Gabriel, napasigaw ako sa tuwa. Nilibot ng mga mata ko ang lugar pero laking gulat ko nang hindi ko siya makita. Ang tanging nakikita ko lang ay makapal na masa ng mga puting ulap na lumulutang sa paligid ko. Nagmamadali akong sumulong sa pag-asang makita siyang muli. Nasaan ka, Gabriel? Tawag ko pero walang sumasagot. Nandito ako, sabi niya. Hindi kita nakikita, sumagot ako. Nilibot ng aking mga mata ang aking paligid. Nadurog ang puso ko nang hindi ko siya mahanap. Nang nawawala na ako ng pag-asa, nakita ko ang isang lalaki ilang metro ang layo sa akin, at papalayo sa aking direksyon. Kahit nakatalikod siya sa akin ay nakilala ko pa rin na si Gabriel iyon. Kanina pa siya wala, bigla siyang sumulpot doon nang hindi ko napapansin. Gabriel, malakas na tawag ko pero hindi man lang siya natinag. Siya ay patuloy na sumusulong. Nagsimula akong tumakbo papunta sa kanya, pero habang tumatakbo ako ay mas lumalawak ang distansya sa pagitan namin. Pero sa kabila ng distansyang namagitan sa amin ay nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa malagutan ako ng hininga. Please wait for me, love. Pagmamakaawa ko sabay lahad ng kanang kamay ko sa kanya. Pero nagpatuloy si Gabriel sa paglalakad nang hindi niya narinig ang sinabi ko. Nadapa ako sa lupa at napaluhod ako. Nang iangat ko ang ulo ko sa kanya, wala na siya. Bumaba sa akin ang namumuong kahungkagan ng pinagmasdan ko ang daan, at nakitang walang laman ang lugar. Hindi mapigilang tumulo ang mga luha sa namumula kong pisngi. Ang init ng isang kamay na nakapatong sa aking mga balikat ay nabihag ng aking mga mata. Inangat ko ang mukha kong naluluha at nakita ko si Gabriel na nakatayo sa likod ko. Napabuntong hininga ako at agad na bumangon sa lupa. Gabriel, humihikbi ako, matamang nakatingin ang mga mata ko sa mukha niya, at sinusubukang isaulo ang bawat detalye. Ngumiti siya sa akin pero hindi umabot sa mata niya ang ningning na nagparamdam sa akin na may mali. Lumapit siya at hinawakan ang mukha ko. Ang init ng kanyang mga palad sa aking balat ay umaliw sa aking kaluluwa. Kailangan ko nang umalis. Aniya, ang kanyang katangi-tanging asul na mga mata ay kumikinang sa hindi maarok na kalungkutan. Bakit? Gulat na tanong ko, nanginginig ang boses ko. Kumapit ang mga daliri ko sa tela ng shirt niya. Ayokong umalis siya, hindi ko lang kaya. Madudurog ang puso ko. Maiintindihan mo pagkatapos mong magising, kailangan ko. Para sa atin ito, pinilit niyang magpaliwanag ng malumanay sa abot ng kanyang makakaya ngunit parang masakit pa rin. Pinunasan ko ang mga luha ko at nilunok ang bukol sa aking lalamunan. But I don't want you to leave. I love you. Pagmamakaawa ko, hinigpitan ng mga daliri ko ang pagkakahawak nito sa shirt niya. I love you too, Monica. I never loved anyone the way I love you.
And I shall never love another woman after you except our daughters. Sagot niya at pinunasan ang mga luhang hindi ko alam na umaagos sa aking pisngi na parang talon. Kailangan bang umalis? Paos na bulong kong tanong, nang hindi naalis ang tingin ko sa mga mata niya. Oo, siya ay tumugon. Para sa ating dalawa, idinagdag niya. Natatakot ako, Gabriel. Natatakot ako na hindi ka nababalik, napahikbi ako. Hinila niya ako sa mga braso niya at sinubsob niya ang ulo niya sa buhok ko. Dahan-dahang hinahaplos ng mga daliri niya ang buhok ko na parabang sinisigurado na magiging ayos lang. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya at ipinulupot ang mga braso ko sa bewang niya. Napakasarap sa pakiramdam na yakapin siya ng mahigpit. Nakaramdam ako ng sobrang kalmado at kasiyahan habang kinulong niya ako sa kanyang mga braso. Pero alam kong pansamantala lang ang kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Kailangan niyang umalis kaagad. At kapag umalis siya hindi ko alam kung kailan siya babalik. Don't be scared, my love. It might take long time but I will return, I promise. Sabi niya at ginawaran ako ng malambot na halik sa noo. Matapos sabihin ang mga salita ay nagsimulang kumupas ang kanyang katawan na parang usok na tinatangay ng hangin. Mahina akong bumagsak sa lupa. Ibinaon ko ang mukha ko sa mga palad ko, at napaiyak na naman ako. Nagising ako sa ingay ng isang babaeng umiiyak. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ko. Noong una, wala akong makita. Dahil sa biglang liwanag ay naging malabo ang paningin ko. Ilang beses kong kinusot ang aking mga mata hanggang sa tuluyang na-adjust ang aking paningin sa aking kapaligiran. Nang luminaw ang tingin ko, nakita ko si Lady Ravenwood na nakaupo sa upuan sa tabi ng hospital bed ko. Marahas na nanginginig ang mga balikat niya habang humahagulgol. Sa tabi niya, nakatayo si Papa na inaaliw siya habang ibinubuhos niya ang buong puso niya. The moment my eyes shifted to the flawless white ceiling and the plain white walls, alam kong nasa loob ako ng private hospital room. And that fact alone was enough to scare the hell out of me. Bumalik ang mga mata ko sa mapupulang mukha ni Lady Ravenwood. Namamaga ang mga mata niya at parang ilang oras na siyang umiiyak. Abala siya sa kanyang mga luha na hindi niya napansin na gising na ako. Maging ang papa ko na nakatayo sa tabi ng ina ni Gabriel, at inaaliw siya sa pamamagitan ng paghaplos sa likod niya, ay hindi man lang ako napansin na gumagalaw. Right at the moment I wanted to ask what's wrong, pero nang iginalaw ko ang mga labi ko para itanong ang mga tanong ng malakas, walang salitang lumabas sa labi ko. Nagsisimulang mamuo ang takot sa loob ko at napagtanto kong hindi ako handa na marinig ang kanilang tugon. Sapagkat kung sasabihin nila sa akin na ang taong mahal ko ay wala na, o may nangyaring kakilakilabot sa kanya, ang balita ay tiyak na madudurog ang aking puso ng gusto, hanggang sa ito ay hindi na maaayos. Kumalat ang init sa mga mata ko, hanggang sa lumabo ang paningin ko sa luha. Gusto kong umiyak pero alam kong dapat maging matatag ako, pero ayaw ni Gabriel na mawalan ako ng loob. Hindi ako mawala ng pag-asa sa mga oras na ganito, kaya ipinikit ko ang mga mata ko, at nagkaroon ng lakas ng loob na itanong ang mga tanong na kinatatakutan ko. Papa, Lady Ravenwood, sinimulan kong makuha ang atensyon nila. Hindi nakaligtas sa tenga ko ang panginginig sa boses ko. Tumingin sa akin si Papa. Ang kanyang mapupungay na mga mata ay nagsasalita ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Hindi ko alam kung bakit ngunit ang pagtingin sa kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng masamang pakiramdam at natagpuan ko ang aking sarili na sumisisid sa madilim na bangin ng depresyon. Walang sinabi si Papa. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin na para bang wala siyang sasabihin sa akin. Lumipat ang mga mata niya kay Lady Ravenwood na parang humihingi ng permiso sa kanya. Pero tinignan lang siya ni Lady Ravenwood at hindi siya nagsalita. Ang takot na umuusok sa loob ko ay naging laki ng halimaw. Kakaiba ang kinikilos ng dalawa at mas lalong sumasama ang pakiramdam ko sa bawat segundo. Maaari na lang nilang sabihin sa akin ang masamang balita ngayon. Pinapa-tense nila ako at nararamdaman ko pag pinapatay ako ng suspense. Papa, Lady Ravenwood, please tell me what's happening. Ayos lang ba si Gabriel? Tanong ko, ang pagtaas ko ng ilang octaves dahil sa panic. Sabi ko sa sarili ko kailangan kong maging mahinahon, pero paano ko mapipigil ang emosyon ko kung si Gabriel ang pinag-uusapan, sila? Magsisinungaling kung sasabihin nila sa akin na ayos lang siya. Binaril siya ng bala sa ulo at lahat ng ito ay dahil sa akin. Niligtas ni Gabriel ang buhay ko. Sinangga niya ang katawan ko ng sarili niyang katawan at tinamaan siya ng bala na para sa akin. Paano ako magiging mahinahon? Pinilit kong bumangon, ngunit habang ginagawa ko iyon ay tumama sa aking ulo ang matinding sakit. Muntik ko nang makalimutan na nasaktan ako doon. Kung wala ang sakit na kalimutan kong hinampas ako ni Vince ng vase sa spot na yon. Sinabihan ako ni Papa na manatili sa kama ngunit matigas akong umiling. Napabuntong hininga siya sa pagkatalo at tinulungan akong igaan ang katawan ko sa kama, hanggang sa sumandal ang likod ko sa headboard. Automatikong lumipad ang mga kamay ko sa benda sa ulo pagkaupo ko sa komportableng posisyon.
Unti-unting hamupa ang sakit na tumatama sa ulo ko. Nang tuluyang mawala ang sakit ay ibinalik ko ang atensyon ko sa aking ama. Tell me please, anong nangyari kay Gabriel? Mas papatayin ako kung hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, please, pagmamakaawa ko. Kung pwede lang sana akong lumuhod sa ngayon para sabihin nila sa akin ang totoo gagawin ko. Sa kasamaang palad hindi ko nabawi lahat ng lakas ko kaya hindi ko nakaya. Iniwasan ni Papa ang tingin ko. Sa sobrang frustrated ko, pinaikot ko ang kamao ko at ibinaling ko ang atensyon ko sa ina ni Gabriel. Lady Ravenwood, bulong ko at sa pagkakataong ito ay walang gana niyang itinaas ang mukha niya sa akin. Sumalubong sa akin ang namamaganyang mga mata. Nilunok ko ang malaking bukol sa lalamunan ko. Ramdam na ramdam ko ang matinding sakit na sumasayaw sa kanyang makahulugang sapphire eyes. Nakikita ko sa mga mata niya ang katotohanan. Sa ngayon ang kanyang mga mata ay nagsasabi sa akin na ang mga bagay ay higit na mas masahol pa. Huminga ako ng malalim at hinanda ang sarili ko sa sasabihin niya nang magsimulang gumalaw ang labi niya. Nakomato si Gabriel. Ang sabi ng doktor ay mababa ang tsansa niyang magising. Sabi niya at parang natamaan ako ng matinding kidlat at napagtanto kong wala akong may hahanda para sa balita. Namutla ako sa ilalim ng balat ko. Bumuka ang labi ko para may sasabihin pero nagulat ako nang walang lumabas sa labi ko. Sumikip ang dibdib ko at tila 1,000 kutsilyo ang tumusok sa puso ko. Hindi maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko matapos kong malaman ang kalagayan ni Gabriel. Namatay ang isang bahagi ko. At ang bahaging iyon ay dating puno ng pag-asa. Kaya ngayon ay wala na akong iba maliban sa desperasyon. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging matatag para sa kanya at para sa aming mga anak, ngunit sa pagkakataong iyon ay gumuho ang mundo ko. Ang kalmado na pinilit kong panatilihin ay gumuho sa sahig at nagsimula akong humagulgol. Okay lang umiyak, sabi ko sa sarili ko habang nakasubsob ang mukha ko sa mga palad ko. Kailangan kong ibuhos ang aking puso upang maibsan ang bigat sa aking dibdib. Okay lang na hindi maging okay. Balang araw matutuyo din ang mata ko. Gusto ko siyang makita ngayon, sabi ko sabay punas ng luha sa mata ko, hanggang sa matuyo ang pisngi ko. Alam ng Diyos kung gaano ko kagustong sumuko sa isa na namang nakakadurog na hikbi. Ang tanging dahilan para hindi ako umiyak ng paulit-ulit ay ang katotohanang kailangan ako ni Gabriel ngayon. I'm not supposed to act like a crybaby while he is in critical condition. Huminga ako ng malalim, at pinakalma ang sarili ko. Inihagis ko ang mga covers na bumabalot sa kalahati ng aking katawan at naupo ng tuwid. Narinig kong nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Papa, bago ako tinulungang bumangon sa kama. Bumagsak ang mga paa ko nang humakbang ako pasulong. Napagtanto kong hindi pa ako nakakabawi ng lakas ko, at halos hindi na kaya ng mga binti ko ang bigat ko. Kung hindi dahil sa pag-assist ni Papa ay napasubsob na ako sa walang kapintasang puting sahig. Ingat, sabi ni Papa habang dahan-dahan akong inakay papunta sa kalapit na wheelchair. Nang makarating ako sa wheelchair ay agad akong umupo doon. Nakahinga ako ng maluwag na naiunat ko ang aking mga paa para sa maikling sandali. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang silid. I have Papa and Lady Ravenwood as company but it feels to me I'm alone because they seems to be absorbed in their own world. Nalipat ang tingin ko kay Lady Ravenwood. Nakahinga ko ng maluwag nang makitang tumigil na siya sa pag-iyak. Pinupunasan niya ngayon ang kanyang mga luha gamit ang isang embroidered na panyo. Ramdam na ramdam ko ang tensyon sa hangin. Ang mga ekspresyong nakaukit sa kanilang mga mukha ay parang isang bukas na libro, madali itong mabasa. Pakiramdam ko ay may hindi pa nila sinasabi sa akin. Nagpatuloy ang katahimikan. I decided to keep my mouth shut and wait until they are ready to tell me what I should know. Hindi ko kayang pigain ang katotohanan mula sa kanila, kaya kailangan kong maghintay hanggang sa maging handa sila. Muling bumuntong hininga si Papa at ito na ang ika-5 beses na narinig kong ginawa niya iyon nang wala pang 1 oras. Tumingin siya sa direksyon ni Lady Ravenwood. She on the other hand sensed him kaya inilipat niya ang ulo niya sa direksyon niya hanggang sa magkatinginan silang dalawa sa mata. Tumango si Lady Ravenwood na para bang sinenyasan siya na magsimula ng isang bagay. As if on cue, marahang hinawakan ni Papa ang mga kamay ko. May kailangan kaming sabihin sa iyo bago mo makita ang asawa mo. Hindi ako nagsalita. Nakatingin lang ako sa Papa ko na may curious na nanlalaki ang mga mata. Nang walang reaksyon na nagmumula sa akin, humigpit ang mga kamay niya sa braso ko, bago siya nagpatuloy. Gabriel would be leaving today. At eksaktong 1 oras mula ngayon. Mahinahon niyang sabi pero ang suntok ng nakakagulat na balita ay parang kamay na humahampas sa mukha ko ng malakas. Nawala ang kulay sa mukha ko.
Akala ko ay handa na ako ngunit walang makapaghahanda sa akin para sa balitang ito. Bumagsak ang bibig ko sa sahig. Mabilis kong inalis ang mga kamay ko sa pagkakahawak niya at pinasadahan ng mga daliri ko ang gulo-gulong buhok sa sobrang inis. Gabriel is living. Napabuntong hininga ako sa hindi makapaniwala, hindi pa rin magagamit upang madigest ang balita. Yes, my son is living. Kinumpirma ni Lady Ravenwood. Mukhang kalmado na siya ngayon pero alam kong deep inside ginagawa niya ang lahat para hindi na muling umiyak. Ang operasyon na mag-aalis ng bala na tumuloy pa rin sa bungo ng aking anak ay gagawin sa US. Mas mataas ang survival rate niya doon, yun lang ang choice namin ngayon. Doon kami ni-refer ng director ng ospital na ito. Dagdag niya sa nanginginig na boses. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko. Nagulat ako nang walang tumulong luhas sa mata ko. Hindi ko naramdaman ang sakit, pamamanhid lang. Nang sandaling iyon, nag-iisip pa rin ako kung ano ang mararamdaman ko nang bumukas ang pinto, at lumabas ang isang doktor mula sa pinto. Bumilis ang pintig ng puso ko. Ang aura ng doktor ay nagsalita ng isa pang masamang balita. Sorry to disturb you all. Be started, blanko ang mukha niya at very professional ang boses niya. Ang pasyente sa room 208, si Mr. Gabriel Carter Anderson ay nakatakdang umalis sa sandaling ito. Ang pribadong jet na maglilipat sa kanya sa pinakamagandang ospital sa US ay handa nang umalis. Ipinaliwanag ng doktor na maagang naka-schedule ang paglipad dahil ang pasyente ay nangangailangan ng immediate operation. Ang mas maraming oras ay nasasayang, ang pagkakataon ng pasyente na mabuhay ay bumababa. Paliwanag niya, 40% lang ang tsansa na mabuhay si Gabriel at dapat nakunin ang pagkakataon para sa mabilis na operasyon habang mataas pa ang recovery rate. Magiging okay ba ang anak ko? Tanong ni Lady Ravenwood sa boses na nanginginig. Iyan ay isang bagay na hindi ko masagot. Sumagot ang doktor ng buong katapatan. We are doing our best to help him but he must also help himself if he really wish to survive. Kung gumaling ang pasyente, gaano katagal bago siya bumalik sa normal? Nang sa wakas ay natagpuan ko na ang aking boses, sa wakas ay tinanong ko ang doktor. Inilipat ng doktor ang atensyon sa akin, at tinignan ako sa mata. Ang mga pasyente na sumasailalim sa operasyon sa ulo ay kadalasang nauuwi sa coma. Ang ilang mga pasyente ay gumagaling pagkatapos ng 6 na buwang pagkawala ng malay, habang ang iba ay hindi na nagigising man lang. Sa mga kaso ni Gabriel, ang mga nakaligtas ay nagreresulta sa matagal na pagkawala ng memorya. Pumikit ako ng mariin, halos hindi ko matanggap na kailangan ng umalis ng lalaking mahal ko. Hindi pa rin alam ang posibilidad na babalik siya. Mahigpit na pinisil ng mga haka-haka na kamay ang puso ko. Kapag umalis si Gabriel, hindi na magiging pareho ang buhay namin. Sinabi ng doktor na pagkatapos ng operasyon ay malaki ang posibilidad na kung gumaling siya ay hindi na niya ako maalala muli. Lahat ng nangyari sa kanya ay tuluyang mapapawi sa kanyang alaala. Ngunit ang operasyon ay ang tanging paraan ni Gabriel upang mabuhay, at dapat itong gawin upang siya ay mabuhay. Bigla kong naalala yung sinabi niya sa panaginip ko. Sinabi niya sa akin na aalis na siya. Dapat itong tinutukoy niya. Hindi niya ako makausap ng personal, kaya pinadala niya ang kanyang mensahe sa anyo ng panaginip. At dito na po, nagtatapos ang part 64 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.